Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. In this video ay atin namang pag-uusapan itong si Madi Madayag kasi parang fed up na tayo dito sa naging issue ng Akari Chargers versus dito sa PLDT. At doon sa ating mga previous video mga kapolitika ay napag-usapan natin itong mga samot-saring issue at mga kontrobersiya dito sa nagaganap na PVL reinforcement. So ngayon is iba naman po yung ating pag-uusapan. Ang ating pag-uusapan naman is itong si Madeline Madayag, itong middle blocker ng Chocomocho Flying Titans, kasi kahapon is officially pumirma na po ng kontrata itong si Madi Madayag base doon sa balita, at maglalaro siya next month dito sa Japan kasi gagamitin siyang middle blocker dito sa team na Aqua Ferris. So ito yung ating pag-uusapan mga kapolitika kasi merong mga agam-agam at mga spekulasyon at mga pangamba yung mga netizens, especially itong mga mga supporters ng Chocomocho Flying Titans. Ito yung ating aalamin. Bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue. So officially ay pumirma na po ng kontrata itong si Madeline Madayag dito sa team niya sa Japan, which is itong Aqua Ferris, and actually kinongratulate nga siya nitong head coach ng Titans na si Coach Dante, na kung saan is proud siya at happy siya dito kay Madeline Madayag kasi hindi naman lahat ng players ay nabibigyan ng offer or ng opportunity na makapaglaro sa ibang bansa. Okay, so selective lang. And at the same time mga kapolitika, itong nangyayari kasi kay Madi Madayag ay growth na yan. Kumbaga ibang level at talagang nag-step up na yung kanyang career. So ito yung isa sa mga senyalis kasi is na-offeran ka sa ibang bansa kasi it only means na nakikita at na-appreciate yung iyong skills. Okay? So dito is nakapaglaro na rin itong sila Jaja Santiago, itong si Gia de Guzman, itong sila Bagunas, itong sila Espejo, kasi pag gusto nila yung performance mo at nagustuhan nila yung pinakita mong performance doon sa kailang team ay di malabo na kung saan is ikaw ay kukunin uli or the other way around is yung ibang team naman. Depende po yan sa offer. And actually ito ngang si si Espejo ay na-offera na naman doon sa Division 2 ng paliga dito sa Japan kasi next month na po i-start itong volleyball league dito sa Japan. So ang sinasabi doon sa report, itong si Madi Madayag ay 2024-2025 doon sa Japan. Okay, so ano ang mangyayari dyan mga kapolitika ay talagang wala itong si Madi Madayag dito sa All Filipino Conference, which is kabawasan ito dito sa maging kupunan ng Titans kasi hindi pa nga sigurado kung makapaglaro itong si Rondina. And meron kasi tayong mga nasagap na balita na baka itong si Diana Wong ay lilipat doon sa Akari Chargers para samahan itong si Ivy Laxina. But ito lang yung mga usap-usapan mga kapolitika, hindi pa po ito kumpirmado. Okay, ito lang yung mga nababasa at nakikita natin online. Okay, but dito sa side ni Madi Madayag, kasi naalala ko dati itong si Jaja Santiago is doon siya nag-start, 'di ba, sa Japan, and then nagustuhan kasi matangkad siya, then na-train siya at then nahasa yung kanyang blocking skill. So doon is nagustuhan siya kasi ang mga Japanese is mga maliliit yan. Okay, so since may height naman itong si Jaja Santiago, so kumbaga hasain na lang. And recently mga kapolitika is nabalitaan nga natin na itong si Jaja is meron na siyang Japanese citizenship. So either way is meron din siyang Filipino passport and then meron siyang Japanese passport. So yun po yun. Pero kasi ang talagang dream ni Jaja or yung pangarap niya is makasali dito sa kupunan or yung Japanese national team kasi talagang advantage yung kanyang height at nagustuhan rin yung kanyang performance. Kaya laging renew yung kanyang contract at talagang finally is hindi na nga siya dito naglalaro sa ating national team and dito sa mga local teams sa Pilipinas. Okay? So back and forth na lang itong ginagawa ni Jaja Santiago, pabisita-bisita lang dito sa ating bansa. And idagdag mo pa itong si Gia de Guzman na recently is nirenew nga siya rin ng contract dito sa kanyang koponan sa Japan, itong Denso, kasi nga nagustuhan yung kanyang performance rin. Okay, kasi ang sinasabi nila pag matipuhan ka daw dito is may offer yan, and ibig sabihin nun is nag-step up yung iyong growth or yung iyong career. So ibig sabihin is medyo malaki na rin yung bayad.
Okay, and sa sinasabi dito ni Coach Dante mga kapolitika na itong pinayagan nila itong si Madi Madayag kasi nga ano naman niya yun, personal na decision. At the same time, kung makabalik dito sa bansa, just in case itong si Madi Madayag ay ma-share niya rin dito sa kanyang mga teammates or mga other players dito sa Titans yung mga mga aral na natutunan niya dito sa paglalaro sa Japan, kasi talagang iba yung laro dito sa sa Japan kung kukumpara mo dito sa laro sa Pilipinas. At makakasama rin pala ni Madi Madayag itong dalawang import ng kanyang team, itong German player na si Lena Stegroth at itong Dutch na si Iris Colten. So ito po yung magiging imports ng kanyang team na Aqua Fairies. Now mga kapolitika, ano ba itong mga pinapangambahan at mga kinatatakutan ng mga netizens, especially itong mga supporters ng Titans dito sa naging desisyon ni Madi Madayag? Okay, kasi nagbabasa-basa tayo ng mga comment section, ano ba yung mga opinion at mga saloobin ng mga tao dito sa paging import ni Madi Madayag dito sa Japanese team. Kasi meron rin mga nagko-congratulate sa kanya na ito ay talagang ibang milestone naman dito sa kanyang career sa paglalaro ng volleyball, kasi meron rin mga agam-agam ang mga tao na baka hindi na babalik rin itong si Madi Madayag. Siguro ngayon is madaling sabihin na babalik naman yan dito sa kanyang team na Chocomocho Flying Titans, but sana naman is maging reflection at aral sa atin yung nangyari kay Jaja at dito kay Gia de Guzman, na kung saan is natipuhan, nagustuhan ng mga Japanese team itong kanilang kanilang mga skills at yung paglalaro nila doon for the first time. Okay, so nagandahan ng kasi hindi naman lingid sa ating kalaman na itong si Madi Madayag ay nanalo rin yan bilang best middle blocker. So hindi malabo na kung saan baka magustuhan itong si Madayag, kasi may height naman siya, nasa 5'10 yung kanyang height, which is parang pantay-pantay lang doon sa height ng mga Japanese, kasi usually sa kanila is bihira na umaabot ng 6 feet. So may posibilidad rin talaga mga kapolitika na if ever magkakaroon nila ng offer yan si Madayag, ay baka matulad rin ito dito kay Gia de Guzman at the same time dito kay Jaja Santiago. Okay, so ito yung pinapangambahan ng mga ng mga supporters ng Chocomocho Flying Titans. Hindi pa nga sigurado na maglalaro itong si Cici Rondina, at ngayon is mawawala na naman itong si Madi Madayag. So ano lang mangyayari dito sa sa Chocomocho team. Okay, but siguro kukuha rin sila ng ibang mga players dito sa UAP na kung saan is pwedeng humalili, kasi talagang mabigat or malaki itong mawawala dito sa Chocomocho Flying Titans. At idagdag mo pa na wala rin itong si Sherry Nunag, na kung saan isa rin sa mga magaling na player at middle blocker dito sa Titans. So mga kapolitika, tayo ay happy naman at talagang kinocongratulate natin, kasi ito ay panibagong milestone dito sa career ni Madi Madayag. But then again, tama yung sinabi ng nag-comment dito sa sa online dito sa social media, na kung saan baka matipuhan itong si Madi Madayag at baka imposible nang makabalik dito sa kanyang local team na Chocomocho Flying Titans. Okay? So tayo naman is happy naman tayo dito sa mga naabot ng ating mga players. Sa sinasabi nga natin, ang ating mga Filipino players mga kapolitika ay merong skills yan. Ang kulang sa atin is talagang yung sistema, okay, at yung suporta of course ng ating gobyerno dito sa mga volleyball players natin. Okay, so again mga kapolitika, ito yung ating update ngayon dito kay Madi Madayag dito sa pag-import ng Japanese team. Okay, so ano sa tingin nyo ang magiging kapalaran doon ni Madi Madayag mga kapolitika? Sa tingin nyo ba ay babalik pa itong si Madayag dito sa kanyang local team na Chocomocho Flying Titans, or else talagang matutulad siya dito kay Jaja Santiago at kay Gia de Guzman? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo dito sa ating mga latest volleyball issue.